Kinben Book 5, Chapter 35. Magkasabay na umalis sina Manzano at Macapagal. Iniwan na nga nila sina Mendez at Barrientos matapos maibigay ang kanilang panalo. Habang papalayo nga sila ay may isa pang lalaking nasa tabi ng court ang humabol sa kanilang dalawa. Matipuno ang katawan nito at may taas na 6'3". Napanood mo ba kung paano kami matalo? Natatawang tanong nga ni Sus sa kanyang kapatid. Akala ko mananalo kayo dahil may chemistry na kayo, kaso biglang bumawi ang kalaban. Si Mendez ang nagpapanalo sa laban pero hindi dahil sa last shot niya. Sabi nga ni Sen Manzano, ang nakababatang kapatid ni Sus ang backup ni Ron Macapagal. Kakaiba ang Mendez na iyon parang nakakatuwang kalaban o nakakatuwang kakampi. Nag-e-enjoy lang siya sa paglalaro. May ganoon palang player Sabi na nga lang ni Ron at si Sus ay napangiti na lang sa sinabi nito. Sila ang makakalaban natin bukas. Sigurado akong mahihirapan tayong manalo. Sabi na nga lang ni Manzano na nagpakuyom ng kamao ni Ron. Hindi tayo pwedeng matalo. Nakataya ang team natin sa ligang ito. Seryosong winika ni Ron at ang dalawa niyang kasabay ay napaseryoso na rin. Kung puro talo tayo sa Mimaropa League, baka ito na ang mahinang wika pa ni Ron at pagkatapos noon ay bumuntong hininga na lang siya at tumingin sa kawalan. Hindi iyon pwedeng mangyari, Sus. Mariing winika pa ni Ron na ikinatango naman ni Manzano. Hindi talaga pwede. Kailangan bumalik tayo ng Marinduque na pasok man lang sa semis o sa finals. O hindi kaya ay tayo ang mag-champion. Iyon lang ang dapat na mangyari. Sambit naman ni Sus Manzano at pareho lang nga sila ng iniisip ni Ron Macapagal ng sandaling iyon. Gagalingan ko kuya sa game natin, sisiguruhin ko iyon. Sabi naman ni Sen na naalala ang crucial turnover na nagawa niya noong laban nila sa Romblon kahapon. Naging reason din iyon upang ang kanyang kuya ay ma-foul out sa game na ayaw na raw niyang maulit pa. Samantala, isa-isa namang pinakilala ni Calvin ang barkada niya kay Ricky. Natatawa na nahihiya na nga lang ang mga kaibigan ni Calvin dahil hinusgahan nila si Mendez noong hindi pa nila nakikita kung paano ito maglaro. Napanood nga nila ang game nito kagabi at masasabi nilang malupit daw ito kahit maliit. Nagpakilala rin nga si Tank, ang team captain ng Falcons na kasama ni Rare. Magkaibigan kami ni Captain Rare. Sabi nga ng malaking tao na si Tank at nakipagkamay pa siya kay Mendez nang ngiting-ngiti sa kanila. Bakit ka nga pala nakaabot dito? Hindi ba nasa may Coliseum ang hotel nyo? Tanong pa nga ni Rare kay Ricky at sinagot naman ito ni Mendez. So kumusta na yung kakampi mo? Tanong ni Rare. Baka hindi na siya makalaro sa Mimaropa League. Magaling pa naman iyon, mataas ting tumalon. Sagot naman ni Ricky. Sayang, hindi ko matatry. Sabi naman ni Calvin na medyo nakalayo sa tatlo. Medyo masama nga rin ang tingin niya kay Tank nang umiti lang sa kanya. Medyo ayaw kasi ni Calvin sa team ng Falcons at alam naman ito ni Tank. Kaso, pala kaibigan si Rare at isa pa, taga rito rin naman si Tank at ang ilang players ng Palawan Falcons. Matapos nga iyon ay nagpaalam na rin si Ricky sa mga ito dahil babalik na raw siya ng ospital. Napatingin pa nga siya kay Calvin na medyo naging suplado na ang galawan na kinatawa na lang niya. Salamat sir sa magandang game. Excited na akong makalaban ng mga teams ninyo. Captain Tank, salamat po. Boss Rare, chat mo na lang ako mamaya. Nakapagpaalam na naman ako kay coach at okay raw. Huling sabi pa nga ni Ricky bago siya tumakbo muli. Pawisan nga siya dahil sa naging laro nila. Pero ang sarap daw sa pakiramdam dahil medyo malamig ang simoy ng hangin. Pareho kayo ni Mendez, pala kaibigan sa kalaban. Nasabi na nga lang ni Calvin na napatingin pa kay Tank na napatawa na lang ng marahan. Sa basketball lang tayo magkakaaway, Calvin. Sabi naman ni Tank na napailing na lang. Magkaiba kami, Calvin. Sabi naman ni Rare na hinawakan na ang bolang tumalbog papunta sa kanila. Nakita ko kanina na magkaiba kami ni Mendez. Dagdag pa nito na kinakunot naman ang noo ni Calvin. Hindi kasi nito makuha ang pinupunto ni Rare sa sinasabi nito. Boss, laro uli bago mo kami ilibre. Sabi nga ng barkada ni Calvin at maya-maya pa ay may humintong magandang sasakyan sa tapat ng basketball court na kinaseryoso ng mga naglalaro roon.
Nang makita nga ito ni Calvin ay napatingin agad siya sa malayo at pasimpleng nagtago sa tabi ni Tank. Si Rare naman ay napangiti ng pilit nang makita ang pagbukas ng bintana nito. Ate ito ni Calvin at masama ang tingin nito nang makita ang kapatid. Hoy, Calvin, sumakay ka na rito. Hindi pwedeng hindi ka sumama sa amin. Ngayon lang ulit tayo na kompleto sa pamilya, tatakas ka pa? Seryosong wika ng ate ni Calvin na ang sama ng tingin sa mga nasa loob ng court. I know, hindi ka babalik sa bahay. Bukas pa pati ang laro ninyo. At hindi ka naman na-attend ng practice kaya sumakay ka na rito. Napangiti na nga lang ang barkada ni Calvin. Alam nilang maangas ang kanilang bossing. Pero pagdating sa atin nito, ay medyo nagbabago ito. Mas takot pa raw ito rito kaysa sa tatay nito. Sige mga pre, aalis na muna ako. Sabi na nga lang ni Calvin na pumunta na rin nga sa kotse ng kanyang ate. Ang sama nga ng tingin nito sa kanya nang siya ay pumasok sa loob sa likurang bahagi. Walang joke ka talaga ate. Lagi mo na lang akong pinagmumukhang kawawa sa mga kaibigan ko. Nasabi na nga lang ni Calvin at ngumiti naman ang kanyang ate. Hindi kita pinagmumukhang kawawa. Magtigil ka Binoy. Malaki na ako, Binoy pa rin ang tawag mo. 25 na ako ate, hindi na ako yung palagi mong pinagtritripan noong bata pa tayo. Wala naman kasi akong gagawin doon sa kung anumang event ng mga negosyante rito sa Palawan. Asa ka pang family event iyon. Isa pa, hindi naman ako kagaya ninyo ni Papa. Angal na nga lang ni Calvin na napailing na lang dahil may mga gamit na rin siya sa loob. Talagang ready na ready ang kanyang ate rito. Sa sunod, aalis na lang ako ng Palawan para hindi na ninyo ako mapasama sa kung saan saan. Patuloy pang pag-angal ni Calvin. Ikaw nga dapat ang nag-aasawa ate. 34 ka na. Bumigla nga ang ate niya ng preno na naging dahilan upang si Calvin ay mapangudngod ang mukha sa likuran ng upuan ng kanyang kapatid. Bastos mo Binoy. Engaged na ako. Ibig sabihin, ikakasal na ako soon. Mataray na wika ng ate ni Calvin. At matapos silang magpaikot ng sasakyan ay tumuloy na nga sila papunta sa National Highway dahil may kung anong gatherings ang mga mayayamang tao sa El Nido. Alam nilang ate niya na gabi pa ang laro ng kanyang kapatid bukas kung kaya niya ito isinama. Ayaw kasi niyang siya lang ang kasama ng kanilang ama roon. Alam mo namang ayaw kong magsasama sa ganyan kung kani-kanino ako nirereto ni Papa. Parang kinokontrol na niya ang love life ko eh. Sabi nga ni Calvin na napatingin na lang sa labas matapos niyang buksan ang bintana sa kanyang tapat. Bakit? May love life ka ba? Natatawang tanong naman ng kanyang ate Carla at umiling na nga lang si Calvin nang marinig iyon. May dalang pasalubong si Ricky nang bumalik siya sa ospital. Bumili na siya ng kanilang agahan at nang maikwento nga niya kina Baron ng nangyari ay napaseryoso ang mga ito. Hindi mo man lang ako ginising, eh di sana nakasama at nakapaglaro ako. Sabi ni Baron na kumakain na ng oras na iyon. Unexpected din naman kuya. Kaya ayan, nilibre ko kayo ng maagang agahan. Natatawang wika naman ni Ricky. Ano naman ang masasabi mo kina Mansano at Makapagal? Tanong naman ni Marty na binuksan na rin ang kanyang pagkain. Magaling iyon dalawa. Kung sa una nating kalaban ay may Gigi Brothers, ay parang sila naman sa team na iyon. Magugulang ding maglaro? Tanong naman ni Baron at umiling si Ricky. Kayang-kaya natin ang mga iyon. Kasama ninyo ako. Babawi pati ako ng magandang game. Sana ay mabigyan ako ni coach ng magandang playing time. Sabi na nga lang ni Baron. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat dahil bilog ang bola. Sabi pa nga ni Ricky. Mga bandang alas 8 ay pinayagan ng makalabas si Larry sa ospital. Natapos na rin kasing i-check ng doktor ang kanyang kanang tuhod. At 2 to 3 weeks daw na pahinga ang kailangan nito. Mariin nga itong pinaalala ni Coach Cervantes kay Larry nang bumalik sila ng hotel. Wala silang gaanong ginawa sa hotel kundi ang matulog at kinahapunan nga ay kinauna ni Rere Marquez si Ricky. Mga bandang alas 4 na iyon at sakay nga siya sa motor nito. Taga rito ka lang pala sa malapit. Ang layo nang naabot mo kaninang umaga ah. Sabi nga ni Ricky at si Rere naman ay marahang napangiti. May isa pa kaming bahay doon, maliit lang, pundar ko. Sagot ni Rere. Ang galing ah, may asawa ka na? Ilang taon ka na ba? Tanong naman ni Ricky. 29 na ako pero wala pang asawa. Natatawang sagot ni Rere. Palagay mo, sinong mas matanda sa amin ni Calvin? Si Sir Calvin? Hulang sagot ni Ricky at maliraw.
25 pa lang si Calvin. Talaga? Dapat yata ay kuya ang tawag ko sa iyo. Ilang taong ka na ba? May asawa ka na? 23, wala pang asawa. Pero magkakaanak na. Baka magpakasal na rin after mga anak ng GF ko. Nakangiting sagot ni Ricky at ilang sandali pa ay lumiko na sila sa isang kanto. Wow, congrats, ayos ah. Sabi naman ni Rare at makalipas ang ilang minuto ay huminto na sila sa tapat ng isang malaking bahay na kulay asul. Ang laki ng bahay ninyo, boss. Bulalas nga ni Ricky nang pumasok na sila sa gate ng bahay habang sakay sa motor. Maliit lang iyan. Sabi naman ni Rare na ipinarada sa tabi ang kanyang motor. Si Ricky naman ay agad na nakita ang basketball court sa may tabi ng bahay. May pangalan niyang Jayron sa board ng basket. Ganoon din nga sa sahig nito. Tara na pre sa loob. Alok nga ni Rare at maghuhubad pa sana si Ricky ng sapatos dahil tiles ang sahig ng bahay. Okay na pre, huwag na. Sabi ni Rare at binuksan niya ang screen na pinto at pumasok sa loob ng bahay. Doon na nga ay naabutan niya ang kanyang kapatid na si Jayron na nakabihis na ng panlaro. Nakaasul ito at nang makita ni Ricky iyon ay bahagya siyang nagulat. Nakakalapan city na jersey na kaagad ito. Jayron, kasama ko na ang idol mo. Sabi nga ni Rare at makikita ang pagtayo agad ng kanyang kapatid. Si Ricky naman ay agad nang umiti rito. Saan galing iyang jersey niya? Mahinang tanong ni Ricky kay Rare. Pinagawa namin kahapon. Sabi ni Rare na napapangiti na lang at ganoon din si Ricky. Nasa salas din nga ang tatay ni Rare na pasimpleng sumulyap sa 5'6" na basketball player na kasama nito. Papa, ito nga pala si Ricky Mendez. Magandang hapon po sir. Sabi nga ni Ricky na marahan pang tumango nang nakangiti. Si Abby naman, kapatid kong babae. Sabi naman ni Rare nang mula sa kusina ay may isang babaeng gulo ang buhok ang biglang lumitaw na may subo ng lollipop sa bibig. Nanlaki tuloy ang mata ni Abby at agad na nagtatakbo papunta sa kanyang kwarto. Nahiya, hindi pa kasi naliligo. Paberong wika ni Rare at sumigaw naman si Abby nang marinig iyon. Pakinig ko yun kuya, ganyan ka pala. Joke lang, sagot ni Rare at pinaupo na niya si Ricky sa salas. Kumusta ka Jayron? Ready ka na maglaro? Nakangiting tanong ni Ricky sa kapatid ni Rare at medyo napatingin din siya sa tatay nito na parang kinikilati siya. Napanood ko ang laro mo, mahusay ka. Hindi ko in-expect na matatalo ninyo ang team ng Oxy. Mas lalong hindi ko in-expect na ikaw ang magiging katapat ni Lastimosa noong 4th quarter. Alam mo kasi, dati akong basketball player noong kabataan ko. Nakapaglaro na rin ako sa PBA. Dagdag pa nito at makikita nga sa dingding ng tapat ng TV ang mga patunay na mga litrato. Noong naglalaro pa ako noon ay tinawag akong Palawan Prodigy dahil ako ang pinakamagaling na basketballista rito. Wow, ang galing niyo po pala. Mukhang sa inyo po nagmana si Rare. Masayang wika ni Ricky at palakpak naman agad ang tainga ni Ronaldo. Narinig nga ni Rare ang pagkukwento ng kanyang tatay sa paglabas ng kwarto nito. Kaso, talo si Papa sa ibang team mula sa ibang province. Sumama agad ang tingin nito kay Rare at si Ricky naman ay napangiti ng pilit. Well, ganoon talaga sa basketball. May natatalo, may nananalo. Iyang coach ninyo Toy, si Cervantes. Halimaw iyan sa basketball noon. Kaso nagtago bigla. Kung kailan matanda na doon pa bumalik. Sabi nga ni Ronaldo at napangiti na nga lang si Ricky nang marinig iyon. Ilang taon ka na nga pala Toy? 23 po. Sagot ni Ricky at tumango naman ang tatay ni Rare. Bata ka pa, magandang edad. Kung nakatangkad ka sana ng kaunti, baka may laban-laban ka sa ibang magagaling na players sa Pinas. Papa, sabi bigla ni Rare at si Ricky naman ay napangiti. Kontento na po ako sa height ko. Wala na po kasi talaga akong magagawa rito. Nakangiting wika ni Ricky. Kung sa bagay, pero magaling ka. Hindi naman may pagkakaila. Pero alam mo naman sa basketball, advantage pa rin ang may height. Halimbawa gusto mong sumali sa PBA o kahit sa Maharlika League, kailangan yun. Papa, sila ang nag-champion sa Oriental Mindoro League at siya ang finals MVP. Malalaki ang players na kalaban doon. Sabi naman ni Rare na sineryosohan ng kanyang ama. Basta kasi usapang basketball ay walang tigil na ang bibig nito. Ah, talaga? Ayos ah. Sa Mimaropa League kaya. Baka hindi mo to'y naiitanong, magaling itong anak ko. Isama pa si Calvin Barrientos. Yung Occidental team kasi ay si Lastimosa lang ang malakas.
Napailing na nga lang si Rare dahil sa sinasabi ng kanyang ama. Alam din naman niyang pinagmamalaki siya nito, kaso dahil kalaban si Ricky ay parang hindi maganda ang nasasabi nito. Bakit ka ba to'y nag-basketball? Mayroon ka bang objective sa paglalaro nito? Ito kasing anak kong si Rare ay mayroon. Tuloy pa talaga si Papa. Sambit ni Rare at makikita naman ang pagngiti ni Ricky. Pakiramdam niya ay hindi siya minamaliit ng ama ni Rare. Bagkus ay mas pakiramdam niyang sinusubukan siya nito sa pamamagitan ng pagtatanong. Dahil nasa tugo ko na po yata ang basketball. Kahit ilang taong kasi akong natigil ay talagang nakabalik pa rin po ako. Nasa dugo? Seryosong winika ni Ronaldo. Magaling na basketballista ba ang ama mo? Mendez, wala naman akong maalala. O baka magaling siya sa Mindoro, tama ba? Kilala po ba ninyo si PJ Duremdes? Tanong nga ni Ricky, at nang marinig naman ni Ronaldo ang pangalang iyon, ay tila binalik siya noon sa nakaraan. Taga Batangas siya na, halimaw sa basketball iyan noon. Duremdes din po ako. Nakangiting dagdag pa ni Ricky. Nang marinig naman ito ng mag-ama, ay napaseryoso sila. Isa kang Duremdes? Parang dapat yata ay hindi ko sinabi. Nasabi na nga lang din ni Ricky sa kanyang isip. Kaso huli na raw siya para bawiin. Kaya tumango na lang siya. Tiyuhin ko po siya. Ang nanay ko po ay kapatid ni PJ Duremdes. Dagdag pa nga ni Ricky at si Ronaldo ay napalunok na lang dahil hindi niya inaasahang ganito ang maririnig niya mula sa batang ito. Nagulat ako, Ricky, sa sinabi mo ah. Nasabi na nga lang ni Rare at si Ricky naman ay napatingin kay Jayron. Pero maganda yata na maglaro na kami ni Jayron. Mukhang iyon ang gusto niyang mangyari na. Sabi pa nga ni Ricky at napatango na nga lang ang mag-ama. Lumabas na nga si Ricky at Jayron. Makikita nga ang masayang approach ni Mendez dito at marahan pa niyang pinakitaan ito ng mga moves at shooting. Tuwang-tuwa naman si Rare na makitang masaya ang kanyang kapatid at mula naman sa may pinto ay naroon si Abby na nakapuyod na ang buhok. Pasimple niyang pinapanood ang nangyayari sa court at natutuwa nga rin siyang makitang tuwang-tuwa ang kanyang kuya Jayron. Kasabay rin noon ay ang pagtahol ni Steph na parang gustong sumali sa naglalaro sa loob ng court. Parang nahiya ako sa bisita mo, Rare. Nasabi naman ni Ronaldo. Kayo kasi. Sagot naman ni Rare na bumaba na rin mula sa terasa para sumama kina Ricky at Jayron na naglalaro ng basketball. Pamangkin pala ito ng idol ko noong si PJ Duremdes. Nasabi na nga lang ni Ronaldo sa sarili at hindi nga niya maiwasang mapangiti sa kanyang nalaman. Nang makita naman ni Ricky ang pagdating ni Rare sa court ay binigyan niya ito ng ngiti. Pagpahingahin mo muna, boss, si Jayron. Nakita nga ni Rare na pawisan na ang kanyang kapatid kaya tinawag niya si Abby para punasan ito ng pawis at dalhan ng tubig. Ayos ba, Jayron? Tanong ni Ricky at thumbs up naman ang tugon nito. Ayos po, idol. Pagkatapos noon ay sandaling pinatalbog ni Mendez ang bola at tumingin kay Rare. Si Ronaldo nga ay napatingin din sa dalawa at nang magsalita si Ricky ay dito na nga siya napangiti. Laro tayo, Rare, 1-on-1. Gusto ko kasing malaman kung matatalo kita. Sambit ni Mendez na kinangiti naman ni Rare dahil ito rin ang gusto niyang sabihin dito. Naunahan mo ako, sige, game na. May pustahan ba? Kalmadong tanong naman ni Rare na marahang iniangat ang isang paa para banatin ito sa may hita niya. Kahit wala, ang gusto ko lang ay malaman kung may ibubuga ba ako sa isa sa magagaling na players dito sa Palawan. Sabi nga ni Ricky at ipinasa na nga niya kay Rare ang bola at ito raw ang mauuna sa possession. Isang race to 11 ang mangyayari at isang biglaang outside shot agad ang pinakawala ni Rare na ikinangiti nito. 2-0 agad ang pagsisimula nila at sa pagsambot ni Mendez sa bola ay nabigla siya nang masungkit ni Rare ang bola mula sa kanya. Naagawan agad siya at nang depensahan niya ito ay isang biglaang step back ang ginawa nito. Kasunod noon ay nagpakawala na naman ito ng outside shot. Hinalit na naman noon ang basket at isang malinaw na 4-0 ang naganap na kinaseryoso ni Mendez. Kung pwedeng manalo sa mas mabilis na way, iyon ang ginagawa ko. So, paano mo dedepensahan ang shooting ko? Tanong nga ni Rare kay Mendez at napaseryoso naman si Ronaldo dahil sa ginawa ng kanyang anak.